nadumihan yung damit mo, anak. Ano ba naman, Nay? Ilang beses ko ba sinabi sa'yo na huwag mo ako istorbohin? Anak, hindi kita iniistorbo. Hindi! Eh ano to? Nagpapaawa ka sa kapitbahay natin para lang umuwi ako rito? Anak, okay na ang damit mo. Sige Suotin po. mo na. Sige po, susuotin ko na po. Alam mo, anak, proud na proud ako sa'yo. Kakagraduate mo pa lang, pero may trabaho ka na kaagad. Galingan mo sa trabaho mo, ha? Salamat po, Nay, sige po, alis na rin po ako. Teka lang. Aalis ka na agad? Kumain ka muna ng agahan kasi pinagluto kita. Hindi na po, Nay. Nagmamadali po kasi ako. First day ko po kasi sa work, bawal po malate doon. Ganun ba? O sige, mag-iingat ka. Tawagan mo Yes, ko, Nay. Hintayin ko yung tawag mo. Bye-bye po. Mag-ingat ka. Hintayin ko tawag mo, ha? Gandang umaga, Jane. O, Chad, napadalaw ka. Magandang umaga rin sa'yo. Oh, ito nga may dala akong pagkain, no. Alam ko, di ka pa kumakain, eh. Kaya kumain ka na muna kaya. Naku, salamat. Pero hindi na. Nagluto naman ako at saka aantayin ko na lang yung anak kong si Floyd na umuwi para sabay kaming kakain mamaya. Si Floyd? Si Floyd, yung nag-iisang anak ko. Huwag mong sabihin nakalimutan mo na si Floyd. Chad, nag-iisa ko lang anak si Floyd. Napakapoging bata at napakalambing. Naalala mo, ayaw na ayaw kong napapadapuan ng lamok yun nung bata pa yun. Tumawag na ba si Floyd na uuwi siya rito? Sabi niya nga kanina tatawag siya. Kaya lang kanina ko pa rin inaantay. Hindi pa rin tumatawag. Busy siguro gawa ng first day niya sa trabaho. Pero, 6 na taon nang wala si Floyd. Anong sinasabi mo, Chad? Naku, mukhang lasing ka pa ata. Hindi ko sinabing 6 na taon. Ang sabi ko, kakaalis lang niya kanina. Kanina lang siya pumasok. Pinaghanda ko pa nga ng damit niya at saka ng makakain niya. Kanina lang umalis. Ay, naku, ikaw talaga. Bahala ka nga dyan. Lasing ka pa nga siguro. Sige na, ikaw na ang kumain, Chad. Mukhang kailangan mo yan. Tsaka magpahinga ka, ha? Sabay na kami mamaya ni Floyd. Sige na, kumain ka na. Anak, nandito ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Sabi mo tatawag ka. Kamusta yung trabaho mo? Ay, nadumihan yung damit mo, anak. Ano ba naman, Nay? Ilang beses ko ba sinabi sa'yo na huwag mo ako istorbohin? Anak, hindi kita iniistorbo. Hindi! Eh ano to? Nagpapaawa ka sa kapitbahay natin para lang umuwi ako rito? Sabi mo kanina, uuwi ka eh. Nay naman! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi kita obligasyon? Eh kung tutusin nga, wala akong kailangan bayaran sa'yo eh. Kasi may scholarship ako nung college. Kaya hindi ikaw ang nagpaaral sa akin. So bakit nga umaasa ka pa na babayaran kita, ha? Na-obligahin kita? Wala ka bang pensyon? Teka nga lang Floyd. Grabe ka naman magsalita. Ha? Parang hindi mo na itong pinagsasabihan mo, Hoy, tanda! Sino ka para mangialam sa usapan namin, ha? Talagang makikialam ako. Chismosong kapitbahay ka lang! Huwag kang pakialamero! Talagang makikialam ako. Dahil napakawalang kwenta mong anak. Ha? Matapos kang palakihin, bihisan, at gawing tao. Ganyan ang gagawin mo sa kanya. Eh bakit parang kasalanan ko bang pinanganak ako, ha? Anak ako! At sa pagkakaalam ko, hindi responsibilidad ng anak ang mga magulang nila! Talagang hindi! Alam mo kung naging mabuti ka lang, anak, na may malasakit at pagmamahal sa magulang mo, hindi mo magagawang pabayaan ang magulang mo! Ha? Na nag-alaga at nagsakripisyo sila para magbigay ka ng magandang buhay! Tama na. Alam mo, hindi mo nga dapat gawin yun eh. Dahil sa obligasyon, di ba?
Wala ka na bang ibang dapat gawin, kundi mahalin mo lang naman yung magulang mo. Alam mo, maintindihan sana kita eh. Kung binamaltrato ka ng nanay mo, kaya ka nagkakaganyan. Kaso hindi, di ba? Sobrang sakripisyo ng nanay mo. Mabigyan ka lang ng allowance para sa eskwelahan mo. Alam mo, mahihiya ka sigurong sa pinagsasabi mo ngayon. 6 na taon, Floyd! 6 na taon, hindi mo binibisita yung nanay mo. Pero alam mo, sa loob ng 6 na taon na yon, hinihintay ka lagi ng nanay mo. Umiiyak na yan, kakahintay sa'yo. Di pa talaga wala kang inaabot eh. Alam mo ba yon? Ako nga ang kapitbahay niya. Ako pa nga nagbibigay ng ulam sa kanya eh. Para lang may makain siya. Ito. Huwag mo yan. Basahin mo! Ako yung tumawag at nang-istorbo sa'yo. May demensya ang nanay mo. Alam mo kung ano lang naalala niya? Yun yung unang araw ng pagpasok mo sa trabaho. Yan, saka ka pa magsisi ngayon. Nay, Anak, mabuti naman nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay. Kamusta ang araw mo sa trabaho mo? Naku, nadumihan yung damit mo, anak. Halika na, kumain na tayo. Pinagluto kita. Oh, Chad, napadalaw ka. Halika, sumabay ka na sa amin kumain. Halika, anak. Pinagluto kita. Naku, ang dumi-dumi ng damit mo. Halika, aayusin ko. Paano mo naman hindi ko alam na Hindi ko wala ka naman pag-alam. ganito na pala ang kalagayan ni nanay. Masyado ako nagpadala sa mga kasamahan kong mayayaman na wala nang pakialam sa mga magulang. Ano ibig mo sabihin? Inaamin ko ho na naging kaibigan ko po sila. At sabi po nila sa akin na kung gusto ko raw ho yumaman, kailangan wala daw akong obligasyon sa magulang ko. Floyd, magkaiba naman kayo ng sitwasyon eh. Magkaiba kayo ng kinagisnan. Lumaki silang mayaman. Kaya hindi nila isipin yung mga magulang nilang mayaman eh. Kasi may mga riya-riya na sila. Eh ikaw, huwag mo naman ikumpara yung sarili mo sa iba. Kasi may magpagkakaiba tayo eh. Kaya sana naisip mo rin na hindi dahil sa magulang mo, kaya mo sila tutulungan. Kundi mahal mo sila. Kaya bibigyan mo sana ng lahat ng sakripisyo niya para mabigyan ka ng magandang buhay. Salamat ho, Mang Chad, ha. Hayaan niyo ho. Babahoy ako kay nanay. Pero hindi dahil obligasyon ko siya, kundi dahil mahal na mahal ko siya. Ayan, for today's video, nakakalungkot na video na to, no? Tandaan po natin, oo, tayo na mga anak, wala, hindi natin obligasyon na nabigyan ng yung ating mga magulang. Pero tandaan po natin lagi, wala tayo sa mundong to kung wala ang ating mga magulang. Mahalin natin sila, pakita natin sa kanila na mahalaga sila sa lahat ng bagay. Diba? Kasi may mga anak, tulad ng yung post kong yun, na maraming nagme-message na pinapaaral daw. Grabe yung sacrifice nila sa kanilang anak. Pagdating nung may trabaho na sila, wala na silang pakialam. Ni gamot, hindi malang nagbigay. Laking pasalamat nyo ngayon kung andyan pa yung pamilya nyo na nakasubaybay sa inyo kung gaano kayo naghirap. Kasi kapag ang mga magulang kasi natitiis, hindi nila natitiis yung kanyang mga anak, pero ang mga anak natitiis sa mga magulang. Yan talaga ang reality. 'Di ba? Sobrang sakit. Ako, habang pinapanood ko to kagabi, iyak ako ng iyak. Kaya sabi ko, laking pasalamat ko na nagkaroon ako ng pamilya na kahit hindi man sila nagpaaral sa akin, pero pasalamat ako dahil kahit saan ako dali ng aking mga paa, dala-dala ko sila. Kasi yung ugali ko, yun yung sa kanila.
Ika nga, kung ano ang puno, yun ang bunga. 'Di ba? Kaya mahalin natin ang ating pamilya. Hindi man natin obligasyon sila na suportahan, pero ipakita natin sa kanila yung pagmamahal at respeto natin sa kanila. Kaya for today's video, kung gusto mo yung video na to, huwag mo kalimutan i-share, follow na din ako. Have a good day.